Si Vladimir Putin ay agarang lumapit kay Donald Trump upang humingi ng tulong sa pagtatapos ng digmaan laban sa Ukraine. Sa katunayan, iyan mismo ang pahayag na ginawa ni Donald Trump kamakailan. Ayon sa kanya, tumawag si Putin at nagsabing hindi niya maresolba ang digmaan sa Ukraine ng mahigit 10 taon kaya humingi ito ng tulong. Parang kalokohan, di ba? Pero huwag agad maghusga. Ano nga ba ang ginagawa ni Putin noon? Nagpatawag siya ng Security Council ng Russian Federation at inutusan ang Ministry of Defense na maghanda para sa nuclear tests. Ang balitang ito sa totoo lang ay maaaring magpasaya. Ipaliwanag ko kung bakit. Matagal nang sinusubukan ni Donald Trump na kumbinsihin si Putin na pumasok sa negosasyon. O kaya naman ay pahinain siya ng husto para mapilitan ang Russia na tumigil sa digmaan. Pero si Trump ay umasa sa personal na koneksyon kay Putin na naging maling hakbang. At ngayon, natuklasan ni Trump ang maselang bahagi ni Putin. Nagpatupad si Trump ng parusa sa mga higanteng kumpanya ng langis ng Russia kaya bumagsak ng 30% ang kita noong Oktubre. At sa kabilang banda, hinihikayat ni Trump si Putin na pumasok sa isang arms race na lubhang magpapamahal sa budget ng Russia. Kahit anong gawin, hindi pa rin matatalo ng hukbong sandatahan ng Russia ang lakas ng Amerika. Dahil dito, hindi na rin gaano kakakaiba ang sinabi ni Trump na humingi ng tulong si Putin sa kanya 2 linggo na ang nakalipas. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ng buo ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description, doon kami agad naglalathala ng mga balitang napapanahon. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin iyon sa pamamagitan ng donasyon o bayad na sponsorship subscription. Pwedeng gawin ito gamit ang link at detalye sa video description nakalagay. Suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Pumili lang ng komportableng paraan para sa inyo. Salamat sa anumang suporta. Kaya, sinabi ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump na ang pinuno ng Russia na si Vladimir Putin ay di umano'y humiling na ayusin ang digmaan sa Ukraine noong kanilang huling pag-uusap sa telepono. Habang nagsalita sa American Business Forum sa Miami, sinabi ni Trump, ika nga niya, sinubukan nilang ayusin ang digmaan na ito sa loob ng 10 taon at hindi nila nagawa, ikaw ang dapat mag-ayos nito. Ibig sabihin, tinitiyak ni Trump na inamin ni Putin na hindi na siya makalabas sa digmaan na ito ng mahigit 10 taon. Sabi nga, huwag tayong magpaloko dahil gusto pa rin ni Putin matapos ang digmaan sa kanyang kondisyon. Dagdag pa ni Trump, naayos niya ang ilan sa mga isyong ito sa loob ng 1 oras pero hindi naman niya nilinaw kung anong mga kasunduan talaga ang tinutukoy niya. Kasabay nito, pinuna ni Trump ang United Nations, inakusahan niya ito ng pagiging inutil sa pagresolba ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine at iba pang mga sigalot. Ayon sa kanya, pinatigil niya ito pagbalik niya sa White House noong Enero 2025. Ito ang tinatawag na 8 digmaan kaunting kasaysayan muna. Ang huling tawag sa telepono ni na Trump at Putin ay noong Oktubre 16. Ayon sa Kremlin, noong pag-uusap na iyon, binalaan ni Putin ang Amerikanong presidente laban sa pagbibigay ng mga long-range na Tomahawk missiles sa Ukraine dahil makakasama ito sa relasyon ng Rusya at Amerika. Sinabi ni Trump matapos ang tawag na hindi pa tamang panahon magpatupad ng bagong parusa sa Rusya dahil baka masira ang relasyon sa Pangulo ng Rusya. Pero makalipas lang ng ilang araw, biglang nagbago ang lahat. Kinansela ni Trump ang pagpupulong kay Putin sa Budapest at nagpatupad ng parusa sa Rosneft at Lukoil. At ito na ang naging tunay na turning point. Paalala ko lang na dati ay tiniyak ni Donald Trump na matatapos niya ang digmaan sa loob ng 24 na oras at mukhang talagang naniwala siya rito. Dahil ang pundasyon ng diplomasya ni Donald Trump ay ang pagbuo, una sa lahat, ng personal na ugnayan kay Vladimir Putin at may kailangang tumulong kay Donald Trump dito. Isa sa pangunahing tao sa bagong pamamaraang ito ay ang matalik na kaibigan ni Trump, si Steve Witkoff, ang espesyal niyang kinatawan sa gitnang silangan. Ilang beses siyang personal na nakipagkita kay Vladimir Putin. Pagkatapos ng bawat pagbisita, sinasabi ng White House at Kremlin na mas napalapit sila sa pagkakaunawaan. At pagkatapos nito, umatras si Trump. Sa huli, tuluyang nabigo ang estratehiyang ito ng personal na pakikipag-ugnayan. Hindi nagtagumpay ang magkabilang panig na umusad patungo sa kasunduan
para itigil ang digmaan o kahit man lang magkaroon ng tigil putukan. Kumpiyansa si Witkoff at sinigurado kay Trump na handang magbigay ng konsesyon si Putin sa Ukraine kapalit ng kasunduang pangkalakalan. Lalo pa itong napansin sa summit sa Anchorage. Noong Agosto, inalok ni Trump kay Vladimir Putin ang pagluwag ng parusa at kooperasyon sa ekonomiya kapalit ng tigil putukan. Ayon sa White House, kapaki-pakinabang sa Kremlin ang kasunduang ito. Tumanggi ang Pangulong Ruso at humiling ng pagsuko ng Ukraine at paglipat sa Russia ng mga teritoryong wala pa ito sa Donbas. Nagbigay pa siya kay Trump ng lecture sa kasaysayan na ikinagalit nito. Matapos nito, pinaalala ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine kay Trump na matagal nang binabalaan siya ng mga Ukrainyano tungkol kay Putin na sinusubukang ibenta sa kanya ang mga hindi dekalidad na produkto. Sa madaling sabi, nabigo ang personal na diplomasya at sinabi ni Trump na walang alam sa politika si Witkoff. Pero ang problema, matagal nang hindi maintindihan ni Trump na hindi teritoryo ang gusto ni Putin. Noong Hulyo 2024, ibig sabihin bago pa maging presidente si Trump, sa pagpupulong ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia, unang binanggit ni Putin ang kumpletong listahan ng kanyang mga hinihingi para tapusin ang digmaan laban sa Ukraine. Simula noon, hindi niya binago ang kanyang pananalita. Kasama dito ang pagkilala sa soberanya ng Russia sa 5 rehiyon ng Ukraine, neutral na estado ng Ukraine, pagbabawas ng hukbong sandatahan nito, pagtitiyak ng estado ng wikang Ruso, at pagtanggal ng mga parusa ng kanluran laban sa Russia. Pumapayag lang ang Moscow na itigil ang labanan sa Ukraine kapag may malaking kasunduang pampolitika. Sa puntong ito, taliwas ang posisyon ng Kremlin sa layunin ng Estados Unidos at Ukraine na nagnanais ng agarang tigil putukan na magsisilbing simula ng malalaking negosasyon. Pagkatapos ng summit sa Alaska, pansamantalang tinalikuran ni Trump ang ideyang ito, ngunit ngayon ay muli niyang hinihiling na itigil ang labanan sa linya ng sagupaan. Sa tingin ko, darating ang panahon na marirealize ng Kremlin ang pagkakamali nila kay Trump. Marami na sigurong nakalimot. Noong Abril, sinabi ni Trump na nananatili sa Russia ang Crimea at handa siyang kilalanin ito bilang bahagi ng Russia sa antas ng Estados Unidos. Noong tag-init, sinabi ni Trump na dapat isuko ng Ukraine ang timog ng bansa at inuulit-ulit niya ito sa telebisyon. Tandaan pa rin ng lahat ng opisyal ng White House ang tinatawag na palitan ng mga teritoryo. Pero tumanggi si Putin dito at hinayaan niyang umabot sa puntong ngayon ay sinasabi ni Trump na dapat hayaan na lang maglaban ang Ukraine at Russia at panoorin kung ano ang susunod na mangyayari. Sa ganitong konteksto, totoong hiningi ni Putin kay Trump na tulungan siyang tapusin ang digmaan dahil wala namang usaping teritorial. Ang mahalaga kay Putin ay ang mga totoong tanong tungkol sa pampulitika at militar na kinabukasan ng Ukraine pagkatapos ng digmaan. Pinag-uusapan dito ang seguridad ng Ukraine, paglalaan ng armas, at pampulitikang kaayusan ng bansa pagkatapos ng digmaan. Hindi pa rin nagkakasundo ang Washington at Moscow at maaaring hilingin ni Putin kay Trump na pilitin ang Ukraine na sumuko. Pero huli na para sa Kremlin dito. At sa prinsipyo, ipinapakita ng mga huling linggo na nagtagumpay ang Ukraine na i-restart ang relasyon kay Trump. Ang tungkulin ng Kyiv at ng mga kaalyado nito sa Europa ay kumbinsihin ang Washington na ang pagsuko na aktual na hinahangad ni Putin ay magdudulot ng hindi na maaayos na pinsala sa seguridad ng Europa at bilang resulta sa mga interes ng Amerika. At ngayon, ang pinakakamangha-mangha, ang katigasan ng ulo ni Vladimir Putin ay nagdala sa puntong ngayon ay may 2 pangunahing politiko sa White House na abala sa issue ng Ukraine. Ang kalihim ng Estado na si Marco Rubio at sino ang mag-aakala? Ang pangalawang pangulo ng Estados Unidos na si J.D. Vance. Inamin ng mga diplomat sa Europa na umaasa silang darating ang panahon na mapagtatanto ni Trump na hindi pwedeng makipagkasundo kay Putin. Sinubukan lang nilang magpaliban para sa Ukraine at sa kabutihang palad, gumana ito sa yugto na ito. Pagkatapos, gumamit si Trump ng ibang taktika at nangakong magbibigay ng Tomahawk missile sa Ukraine. Magbibigay ako ng maikling paliwanag. Alam nyo, matapang lang ang Russia makipagdigmaan sa mga bansang halatang mas mahina kaysa sa kanila. Kunin natin ang mga halimbawa nitong mga nakaraang dekada. Moldova, Chechnya, Georgia, Abkhazia at Syria. Lahat ng mga bansang ito ay halatang mas mahina kaysa Russia. Kaya naman matapang na inatake ng Russia ang mga bansang ito. Pero kapag nagkaroon na ng kahit papaano'y pagkakapantay, agad nang bumibigay ang Russia.
Kaya naman, nabaon sa giyera ang Russia laban sa Ukraine dahil mas malakas ang kalaban. Pero, gaya ng alam ninyo, wala pa ring pagkakapantay. Pero kahit sa ganitong sitwasyon, hindi na kayang manalo ng Russia. At ngayon, diretsahang sinabi ni Trump, bibigyan ko ang Ukraine ng Tomahawk. Magiging halos pantay na kayo. Dito natin makikita kung gaano katapang si Putin na ipagpatuloy ang digmaan laban sa kalabang kayang tamaan ang Moscow gamit ang missile. Tulad ng kakayahan ng Moscow na tamaan ang Kyiv. Para sa akin, layunin nilang pilitin si Putin sa konsesyon o bibigyan ng Tomahawk ang Ukraine. At si Putin ay nagmadali, gaya ng natatandaan ninyo, at agad na humiling ng pag-uusap kay Trump. At pagkatapos ng pag-uusap noong Oktubre, 16 sa pagitan ni Putin at Trump, parang nagawa pa ng Russia na medyo pakinisin ang sitwasyon. Naantala ang desisyon tungkol sa Tomahawk. Pero hindi nagtagal matapos malaman ang pagkabigo ng summit sa Budapest, napuno na ang pasensya ni Trump. Sa unang 9 na buwan ng kanyang pagkapangulo, unang nagparusa ang Estados Unidos sa Russia, kabilang ang Rosneft at Lukoil, pinakamalalaking kumpanya ng langis nito. Dito magsisimula ang bagong kabanata. Iniulat ng Ministry of Finance ng Russia na unti-unting bumaba ng halos 30% ang kita mula sa langis at gas ng budget ng Russia noong Oktubre. Paalala, hindi pa rin ganap na ipapatupad ang mga parusa. Pero si Trump ay nagpasya na gamitin ang matagal ng subok na epektibong taktika. Bukod sa mga parusa sa ekonomiya ng Russia, pinilit ni Trump si Putin na pumasok sa arms race na magastos para sa Russia. Isang linggo matapos ipatupad ang parusa, inanunsyo ni Trump na muling magsasagawa ng nuclear test ang Estados Unidos. Noong Nobyembre 5, isinagawa ng Estados Unidos ang ikatlong test launch ng Minuteman III missile at napaniwala ni Trump si Putin sa patibong na ito. Noong Nobyembre 5, tinipon niya ang Konseho ng Seguridad ng Rusya at inutusan ang Ministry ng Depensa na maghanda para sa nuclear tests sa Novaya Zemlya. Pero ang kabalintunaan dito, kaya ng Estados Unidos na magbanta gamit ang sandatang nuklear dahil mas maganda ang kalagayan ng kanilang ekonomiya kumpara sa ekonomiya ng Rusya. Si Putin naman, kahit anong pilit niya, maaaring mapilitan lang tapusin ang kanyang arms race, lalo na't may mga ipinataw pang mga parusa. Gaya rin ng ginawa noon ng Unyong Soviet. Dito ko natatapusin ang aking sinabi. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.